At wala siyang tinawanan tungkol sa issue na to, na kagaya ng isang Marcos Jr. na kapag meron siyang hindi masagot, ang ibinabalik sa kanila, tawa lang. Tawa at ngiting aso. Ngiting aso, bungis-ngis, diba? Bungis-ngis na nakakainis. Nakakala niya cute. Para sa edad mo yan na magpakita ka, sa taas ng pwesto mo na meron ka sa bansang ito, bungis-ngis ang ibibigay mo sa Sabagay, tao. Pamela, alam mo ba ang tama ng quote? Feeling pogi ka, feeling cute ka. Pero doon yung tama din ng camera sa kanya. Hindi na maitago kung gaano katungis ang iyong kutis. Mukha na siya talaga may sakit. Anyway, Marlon. Saka pa, hindi lang sa personalidad niya, yung sa personality niya, yung tama na yung tsura niya, na ang sakwa, di ba? Pati tama ng pag-iisip niya, wala na sa tamang kaisipan ko. Kung sino yung may seryoso at may malinaw na kampanya at legasiya kontra sa pinagbabawal na China, sila pa ngayon ang pinagbumukha nilang masama sa mata ng publiko. Samantalang yung alam naman ng lahat, partikular na ng mga kababayan ni Espinosa, na talagang ito ay isang drug lord at pasimuno ng pagpapakalat ng ipinagbabawal na China. Sila naman ngayon ang nagmumukhang ginagawa ng credible sa mata ng tao bayan na masyadong nakakasuka at nakakainis. Ang mabigat, hindi na nga tayo, tinuturo na nga tayo bilang Ayuda Republic, tayo na rin ang tinuturing ngayon na Pulboronic Republic. At wala siyang tinawanan tungkol sa issue na to, na kagaya ng isang Marcos Jr. na kapag meron siyang hindi masagot, ang ibinabalik sa kanila, tawa lang. Tawa at ngiting aso. Ngiting aso, bungis-ngis, diba? Bungis-ngis na nakakainis. Nakakala niya cute. Para sa edad mo yan na magpakita ka, sa taas ng pwesto mo na meron ka sa bansang ito, bungis-ngis ang ibibigay mo sa Sabagay, tao. Pamela, alam mo ba ang tama ng quote? Feeling pogi ka, feeling cute ka. Pero doon yung tama din ng camera sa kanya. Hindi na maitago kung gaano katungis ang iyong kutis dahil sa dumi ng, ano mo yan, hindi maganda kasing substansya yung pinapasok mo sa katawan mo. Diba? Mukha na siya talaga may sakit. Anyway, Marlon. Saka pa, hindi lang sa personalidad niya, yung sa personality niya, yung tama na yung tsura niya, na ang sakwa, di ba? Pati tama ng pag-iisip niya, wala na sa tamang kaisipan ko. Init. Uy, sorry na burger. Kabulbur. Ewan namin ba? Parang nag-freeze. Tapos para akong peng gagawin. Sabi ni Tom Tejano, ang galing naman mambikin. Hindi mo, nagulat nga din po kami. Well, soon kay Miss Maharlika dahil parang masama rin ang pakiramdam. Nahawaan mo. Hinawaan mo, umamin ka. Virtually. Hinawaan. Gusto kasi, namamalat din siya kagabi. Pero di ba, despite nung meron siyang iniinda sa kanyang kalusugan, kinailangan niya maging warrior ng ating bansa. Maging maisog. Siya ay nag-live pa rin kahapon. Yun, nagbalita, nagbigay ng update, kagaya ng merong update ngayon sa Huwad Committee, Marlon. Ang galing ni Richard Gomez. Hindi ko inaasahan. Ako rin, I did not expect. Pero hindi ko rin inaasahan na ililink din pala si Richard Gomez sa illegal drug trade sa kanyang probinsya, sa Ormoc. Pero ang pilit nitong sinasabi, Marlon, na mula nung naging effective ang campaign against drug ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay siya rin humina at nalinis actually sa Ormoc Leyte ang mga drug cases. Totoo naman, kaya nga itong mga WAD committee members and officers, napaka-hipokrito at hipokrita nila para hindi nila maamin na ultimo sa kanilang probinsya, ito kay Dan Fernandez sa Laguna, kay Ace Barber sa Surigao, kay Abante na lang ng Maynila. Kay Abante sa Maynila. Alamak yan. Mga bata, Marlon. Alam mo yan, mga bata pa. Ang involved, ha? Tapos kayo ngayon, pinagmumukha niyong masama at halimaw ang isang pangulo ng bansa na talaga namang naging matagumpay ang kanyang gera kontra droga. Yun nga, ang sinasabi dito ni J.V. Rams 8, na malakas kasi ang D sa Ormoc dati pa. Yes. Yun din naman ang testimonyang sinasabi ng isang representative or Congressman Richard Gomez, Marlon, na ang kanyang experience talagang capital pa nga ng ng mga drug trade ng region ang Ormoc. Visayas, no? So nung naglabas ng ganung programa ang Rodrigo Roa Duterte, marami ang nagbago, marami ang natakot, huminto talaga ang dealings na ganun kalakas before sa Ormoc. At saka yung mga nagtutulak, nagsilayasan talaga. Exactly, natakot eh. Kasi for the first time, here comes a president na yung mandato niya pagdating sa paglaban sa mga droga, pardon, talagang binigyan niya ng pangil at kamay na bakal ang kanyang utos na gawin lang ninyo. Yun lang, gawin lang ninyo. Saka ito yung matagal nating inaasam na political will. Yun. Talagang napatunayan niya na ang isang kampanya ng pamahalaan, kung talagang may political will, magiging makatotohanan ito at makabuluhan.
At yan ay reflection nung pagkatao ng mama. Para kasi, I always say this, Marlon, no? There is always a thin line that divides your personal and your professional. Yes. Kung ano ang hulma mo sa pagiging personal na tao, ay dadalhin mo na hulma mo o practice mo sa iyong profesyon na larangan. Kung ang mama ay galit talaga sa droga sa kanyang sariling pamilya, ilalabas niya ngayon ito sa kanyang komunidad na nangyari naman, na nag-reflect naman, di ba? Yan ang hinahanap natin ngayon sa nakaupong administrasyon. Wala, Pamela. Wala. Kasi ultimo nga lang yung magpapasa ilalim ka sa credible health o air political practice. Hindi niya magawa. Diba? Samantalang si Tatay Dico, alam natin, pagkausap ng media, pagkausap ng mga ordinaryong tao, pabugoy-bugoy, mahilig magpatawa, pero pagdating sa kanyang pamamahala, seryoso siya. Hindi siya nagbibiro at hindi niya kailangan maging joker kapag kagera na kontra droga ang pinag-uusapan. At wala siyang tinawanan tungkol sa issue na to, na kagaya ng isang Marcos Jr., na kapag meron siyang hindi masagot, ang ibinabalik sa kanila, tawa lang. Tawa at ngiting aso. Ngiting aso, bungis-ngis. Bungis-ngis na nakakainis. Nakakala niya cute. Para sa edad mo yan na magpakita ka, sa taas ng pwesto mo na meron ka sa bansang ito, bungis-ngis ang ibibigay mo sa tao. Sabagay, Pamela, alam mo ba ang tama ng feeling pogi ka, feeling cute ka. Pero doon yung tama din ng camera sa kanya, hindi na maitago kung gaano katungis ang iyong kutis dahil sa dumi ng, alam mo yan, hindi maganda kasing substantial, pinapasok mo sa katawan mo. Diba? Mukha na siya talaga may sakit. Anyway, Marlon. Saka pa, hindi lang sa personalidad niya, sa personality niya, yung tama ng itsura niya, na ang sakwa, di ba? Pati tama ng pag-iisip niya, wala na sa tamang kaisipan ko. Grabe. Nabanggit ko kasi kanina, Marlon, di ba? Yung manifest na linya between your personal and your professional life. Diba? So na compare ko yung kay PRRD na dahil ganito nga siya sa loob ng pamilya niya, naibaba niya yun sa komunidad niya to the point na naibaba niya sa bansa. Look at Marcos Jr. Ano ang pilit niyang nire-relay o binababa sa komunidad niya o sa bansa niya? Kung saan siya, alam mo yun, kung saan siya malapit. And we all know for a fact, without him needing to admit to it, that they deal with D. Yeah. Diba? And look at the community now, involved in so much dealings na meron pagdating sa D. Look at the people around him, surrounding him, also doing D. Diba? So yun yung thin line dahil personal mo yan na ire-reflect mo at naibababa mo sa paligid mo, sa komunidad mo at sa bansa. Binanggit mo yung pamilya. Ito, isang buong pamilya. Actually, meron lang isang matino, di ba? According kay Miss Cathy Binan, yung asawa, inalok pa siya. Hope, yung dalawang anak, inumpluwensyahan pa yung anak mismo ni Miss Cathy Binan, di ba? No, ito, ano pa aasahan mo kung sariling pamilya mo ay may tinuturong sangkot o gumagamit ng pinagbabawal na wala na tayong aasahan para naman mapatinin nito ang buong bansa bilang isang nasyon. Iba yung nasasangkot yun, Marlon, sa kinukonsinti mo ka. Kinukonsinti mo para ang magulang, ang magtulak sa anak nila, nagayahin ninyo kami at kung anong ginagawa namin. Matinding pangungonsinti yun. Ikaw na siguro ang pinakamasamang magulang at katataulan. Pero sa mga videos, ang nangyayari, sweet-sweet kayo, biruan kayo, ganyan. Parang walang code blue na nangyayari. Yung code blue na yan. Buti nga sa mga anak, hindi pa nagpo-code blue. Hindi malayo, Pamela. Hindi malayo. Lalo na yung bunso. I don't know kung bunso yun. Mukhang matino naman, di ba, Maria Crosio? Salamat sa pagkulit. Maraming salamat. Hindi, yung pinakakaya, si Simon. Grabe yung bata ko yun. Grabe. Sobrang, yung pagkahubos niya, yung mata, malamlam masyado yung ngipit, talagang hindi mo alam kung Lego, ewan ko. Kung hindi nga nakapolo na long sleeve, nakatiglo, siguro kung naka-ordinary, napaka-anti titingnan sa malapitan o sa personal. Aywan ko, yun yung sinasabi ko parang si OFW nagpapasalamat din sa pakulay. Thanks, Maria. He's doing his job as a moderator. Hindi, ibig sabihin na OFW, ligtas ka na rin magpakulay. Hindi naman natin siya diniserdohan. Hayaan mo siya mag-moderate. Nakaasar lang. Loko-loko ka, Marlon. Baka iwan tayo bigla. Thank you. Hindi ka na magpapakulay. Nakahanap ng part-time. Nakabawi. Lagi yung niyayari. Kasi ba na? Kaya oo ka. Kuya, see you soon. Sana pag-uwi mo. Pag-uwi mo na lang. Grab your Real Madrid jersey, Pam. Hola Madrid. Hola, chica. Bakit Madrid? Emirates yan eh. Bakit yan naging Madrid? Emirates yan. Bakit akala ko, Madrid ba yan? Ewan ko sa iyo, bakit na Madrid? Meron ba Madrid sa likod? Emirates, di ba? Ewan ko, pati ako nandito sa inyo. Parang, natuloy ko na yung buhay ko. Seryoso na usapan. Seryoso na usapan eh. Pero wala na, makikita mo kasi, dito sa nangyayari o kaganapan na meron dyan sa Congress,
merong bagong kasing telenovela dyan. Nandyan ang pilit nilang isasangkot ang mga Duterte sa drug deals na kinasangkutan ng kasalukuyan, Marlon pero ang hinuhukay nila yun nakaraan na successful naman ang implementation. Alam mo ano masaklap dito? Kung sino yung may seryoso at may malinaw na kampanya at legasiya kontra sa ipinagbabawal na G, sila pa ngayon ang pinagbumukha nilang masama sa mata ng publiko. Samantalang yung alam naman ng lahat, partikular na ng mga kababayan ni Espinosa, na talagang ito ay isang drug lord at pasimuno ng pagpapakalat ng ipinagbabawal na G. Sila naman ngayon ang nagmumukhang ginagawa ng credible sa mata ng tao bayan na masyadong nakakasuka at nakakainis. Tignan mo, Marlon, ang sabi ng isang Melvin, saan na, nawala siya, wait lang, ilapit ko lang. Ang sabi ng isang Melvin, nung time ni PRRD dito sa Marikina, karamihan ng addictus nag-report sa mga barangay hall. Kaya sila nakamonitor lahat, natakot ang mga addictus. Totoo yun. Alam mo, Melvin, hindi lang sa Marikina to. Oh. Sa iba't ibang probinsya, iba't ibang barangay. At pinatunayan rin yan ni Congressman Richard Gomez. Dahil ultimo sa kanila, pinatawag din. Pero ang nangyayari ngayon, Marlon, walang mga user or mga pusher or mga drug lords ang voluntarily nagsusurrender sa gobyerno o sa taong batas or taong batas ba o sa kapulisan. Marlon, alagad ng batas para sabihin na ako po ay sumusurrender, pababain ng aking whatever na sentensya. Bakit pa sila susuko at bakit pa sila matatakot lumabas? Diba? O kung ikaw naman ay backed up by the current administration sa kalokohang ginagawa ko. Mismo kasi alam mo ang katwiran na lang ngayon ng mga addictus, ang katwiran nila ay bakit ako matatakot pa? Ultimo ang Pangulo ko gumagamit ng pinagbabawal na nagpupulpulod. He is a leader by example. Okay. Sorry, but not in a good way. Para makakitaan ka na magandang gawain at resulta ng iyong magandang inisyatibo sa bansang ito. Ang mabigat, hindi na nga tayo tinuturo na nga tayo bilang Ayuda Republic. Tayo na rin ang tinuturing ngayon na Pulboronic Republic. Nakakahiya yun. Tapos nariyan ka ngayon sa Lao or kung saan mang ASEAN activities ang nagpa-participate ka, trying hard to sell the Republic of the Philippines and for investors to come into this country. Correct. Alam mo, Pam, nung nakaraan may kausap tayo Retired General. So, sabi sa akin, alam mo kuya, ano kaya masasabi ng mga economic managers natin pag sumasama palabas ng bansa, kasama ang pulburon king na si Marcos Jr., paano kaya sila nakikipag-harap sa mga foreign leaders na alam ng mga foreign leaders na ang boss nila ay gumagamit ng ipinagbabawal na G. Hindi ba nandidiri ang mga economic managers na to na ang nire-represent nila ay isang bansang pinamumunuan ng gumagamit ng pulburon? Speaking of pandidiri, nakita mo ba ang larawang lumabas wherein Canadian Prime Minister Trudeau and BBM were together in one photo and BBM offered his hand to shake that of Trudeau pero hindi, alam mo yung shake hands na hindi nakalapat? Kasi ang totoong shake hands, Marlon, madiin yan. At nandun ang sincero. Nandun ang sinceridad. Close yan, close dapat. Yung isa, nakabukas. Ayaw, isa lang yung nakaganon. Talaga? Oo, si Prime Minister ng Canada ang naka-open, Marlon. So, kasi ang Canada, Marlon, has it strengthened its ties with China for economic and trade reasons. Pero ano ba ang relasyon ng Pilipinas sa China ngayon? Dahil dyan na merong hidwaan dyan sa South China Sea. At yung hindi mo madiplomatikong pagharap sa mga issues tungkol dyan sa territorial dispute na meron tayo. Siguro hindi lang yan hindi lang yung dahilan. Kaya mistulang pinandidirihan siya ni Prime Minister Trudeau. Kasi siguro alam na rin ng mga world leaders na to na ang kasamahan nila, ang kapwa nilang world leader, ang kapwa nilang pangulo ng isang bansa ay gumagamit ng ipinagbabawal. Di ba? Yung ano kasi Marlon marami namang world leaders na hindi rin perpekto at hindi rin malinis. Pero yung ito, nakatalamakan ng iyong paggamit o involvement na may video ka pang kumalat, Marlon, iba yun. And yung iyong lantarang pagpapahayag ng hindi mo pagsang-ayon sa pakikipagsundo sa China, na alam natin malaki ang economic role sa mundo Mundo, Marlon, hindi lang sa kung sinong bansa ang piliin nila. Talaga namang iiwasan ka ng maraming leaders na kapwa. Sa ibang bansa, binibitay ang di ba? Pinapahiya. At voluntary nagre-resign. Dahil sa delikadesa. Sa delikadesa. Nandiyan ang Japan. Nangyayari yan sa Japan. Naghaharakiri. At meron din sa China na kapag ikaw ay involved sa isang graft and corruption or whatever other illegal things, ikaw ay mismong kusang bababa sa iyong pwesto para magbigay daan sa papalit sa'yo.
Eh dito talagang kapit-tuko eh. Pero sino yung sinabihan ninyong kapit-tuko dati? Kayo ang mga kapit-tuko, hindi yung inakusan ninyo si Atty. Vic Rodriguez nung panahong siya ay dating ES ng Pangulong Marcos Jr., di ba? Kapit-tuko, nasa pwesto ka na, little president ka na. What you could have done is like kiss everyone's ass para manatili ka sa pwesto. Pero anong ginawa? Nag-resign dahil hindi masikmura kung ano yung mga kagustuhan niyo. Correct. Di ba? Nakakahiyang maging, sa totoo lang, Marlon, nakakahiyang maging Pilipino sa mga panahong ito. Sobra. Diba? Sobra. Nakakatakot maging Pilipino dahil wala ka ng kakampi sa administrasyong nakaupo. Isipin mo, sa kasaysayan ng Pilipinas, at alam to, naging bahagi ng kasaysayan sa mundo, ang tatay ni Marcos Jr. ay napatalsik dahil sa issue ng graft and corruption, sa issue ng paglabag sa karapatang pantao. Pero itong anak, na dapat pagkakataon niya na para linisin ang pangalan ng kanilang pamilya, dinagdagan yung issue ng korupsyon, dinagdagan ng issue ng paglabag sa karapatang pantao, ang pagsikil sa mga kritikong vloggers, di ba? Sa mga maysug, dinagdagan pa ngayon ng pagiging isang pinuno na lantaran, hayagan ang paggamit ng ipinagbabawal na G. Yung dinagdagan, hindi lang Marlon mas ginalingan pa nga yun. Hindi lang niya rin pinantayan, talagang mas pa siya sa pagiging loko niya kaysa sa kanyang ama. Parang Indiana, may nanalo na. Oo, diba? Yung akala natin dating pinaglalaban natin na hindi kasalanan ng anak ang kasalanan ng ama. Diba mas matindi pala ang kasalanan na gagawin dito sa sambayan ng Pilipino. Ngayong kasalukog lang. Sobra. Pero alam nyo kayo, hindi ko kasalanan mag-like. Nakaalim ka na ba? Paki-like naman. Nung time, sabi ni Melvin Sequito, nung time ni PRD dito sa Marikina Kalam, ay, ito na pala, nabasa na natin ito. Ba't di na gumalawang mga comments? Dito rin sa Australia, basta mabalita kung may extra love affairs or maliit na corruption, ay kusang nagre-resign na yung politicians. Maria Elena Martin. Totoo, tama yan. Sobrang totoo yan. Eh, dito proud pa sila. Deadma. Eh, ng taong bayan naman, deadma na rin. Diba? Na kaya dapat tayo, patuloy tayong bahagi ng mga ganitong klase ng kwento at ganitong klaseng usapin para mamulat pa natin yung iba nating gabag. Yeah, totoo yan. Nakakalungkot. Kumusta dyan sa yung Vic Rodriguez, Atty. Luke. Sino si Atty. Luke? Oo nga, sino si Atty. Luke? For senators daw. Heidi Mendoza. Tumatabo ba sino ba si Heidi? Ito ba yung dating sa BIR? Ito yata, itinaas din yata ng ang kamay mo. Talaga, for senators. Wala pa tayong kami nangihingi ng wala pa pong... Ay, actually, Marlon, nabasa ko nung isang araw, out of 160 plus, or 180 plus, 66 na lang ang na-upload. Pero hindi pa rin nilalabas ng COMELEC. Yes. So, siguro, by Monday, may ilabas na nila. Does that mean to say, Marlon, na yung 66 na yan, lalabas ang pangalan yan sa balota? Yes, yun yung imprint. So, malinis na yung 66? Malinis na yung 66. Talaga? Web JPS, dito sa Hawaii, dami na din nainis sa mga bangag nakakasukan. Luke Espiritu. Okay. Senator po ba siya? Ang Senate list ni Bangag, suportado ang korupsyon at kriminalidad. Tama po yan. So kung sino po ang giling niya sa administrasyon ngayon, ibig sabihin, these people who chose to align with them share the core values, same core values na meron ang administrasyon. Ano ba ang mga core values na meron sila? Ang mga ng negosyo, na hindi mo negosyo, di ba? Ang magpalaganap ng drug trade, ang ng mga agricultural smuggling, suportahan ito. At kawawa ang ating mga magsasaka dahil dyan. Diba? Napakarami. Ang mamahagi ng ayuda na hindi naman nila pera, na hindi naman karapat-dapat. Diba? Yun lang ang aasahan nating future sa administrasyon na ito. And itong mga nasa Kongreso, pansinin niyo mabuti. Itong mga to na nagtuturo na sangkot sa extrajudicial killings ang Pangulong Rodrigo Duterte at nililig din sa sindikato ng ipinagbabawal na G. Sila yun. Sila yung mga nasa gasaan noon na gustong-gustong gumanti ngayon. Na gustong-gustong gumanti ngayon dahil naperwisyo yung illegal nilang sindikato. Tama ka dyan, Marlo. So, it's payback time for them. Ang dami sa kanila ang dami sa kanila na kasama sa drug list ni PRRD. At kung hindi man sila, yung mga kamag-anak nila, asawa, anak, iba pang mga kapitbahay. Tama. So may mga acts to grind na to na gusto nilang bumawi. Samantalang si Arlene Perez bumabawi naman. Thank you. Ito Marlon, actually, ito lang, ilabas lang din natin. Nakuha na nating hindi makinig sa isang PRRD. Nung unang na niyang isiniwalat na isa sa mga kandidato na presidente noong panahon na 2022
ay isang bangag. Tama. Hindi na natin Tama. makinig dyan, di ba? Tayo, lalo tayo na Kasi bulag na bulag tayo. Bulag na bulag tayo sa pangako ng continuity, Marlon. Pangako ng unity. Sa pangako ng unity, continuity, and all the peace that we were aspiring to continue. At nabulag din tayo dun sa inilabas na drug test result niya. Na 2 minutes, na 2 minutes lang pala, walang nakakita. Wala nakakita. Walang ano. Basta na lang isinubo kay Atty. Vic, isinubo sa media, tayo naman, dahil drug test credible St. Luke's nakita mo di ba? Kaya lang, sinasabi naman ng marami na hindi ito posible. Dahil yung nga lang pagkuha mo ng specimen, yung sample, di ba? Yung administrative and clerical task na kailangan ng encoding, that takes time already. Mahabang proseso. At nakita natin yan nung tayo ay nag-drug test sa high precision, na ito how many? 20 minutes? 18? Yung result natin around that, 20 minutes para mag-reflect yung time na kami ay nag-check-in sa time na kami ay nabigyan ng resulta. Yes, around that. Sabihin na natin 30 minutes, pero 2 minutes, I don't think so. Even VP Sara, yung drug test niya na nasa online naman na pagkadami-daming, ano tawag sa gano'n? Items ng test. Oo. I think hers took the next day pa para mailabas ang resulta, di ba? Yeah. But 2 minutes and specific ka sa cope, may something na naman, no? Yun ang sinasabi ko, nakuha na nating hindi makinig sa kanya. Susuway pa ba tayo this time around? Diba? Yung mga aplikante ng trabaho, ang requirements ay may diploma. Yeah. At ang requirements ay merong drug test. Yes. Pero dapat ngayon yung mga aplikante ngayon para sa bansa, para maging senador, congressman, mayor, gobernador, presidente, vice president, kapitan, di ba? Diba? Ano ba naman na dapat may diploma? At tigit sa lahat, meron ding drug test result. Actually, ano nga lang yata si Atty. Vic lang nung COMELEC, yung COC filing niya, may dala ng drug test result niya. Magandang optics yun. Oo, magandang optics yun na lahat ng i-endorso ng Pangulong Rodrigo Duterte na tumatakbo ngayon sa pagkasenador ay sabay-sabay ulit magpa-drug test. No? Gandang optics nun. Sana mangyari yun. Sana mangyari. At bilang pagpapakita at bilang parang hayagang pagsampal yun sa partido ba nga. Halimbawa yan, nagkaroon ng sortie rally ang admin o Bagong Pilipinas, Marlon. Sana ang isigaw ng tao sa crowd, drug test muna. Correct. Diba? Drug test muna bago kami humiyaw sa inyo. Drug test muna. Correct. Kasi doon naman sa kabila, may mga papayag naman dumapa sa ilalim ng drug test. Dahil nung nakaraang presidential elections, alam ko nagpa-drug test din ng Tito Soto at sa Kapit Lacson. Talaga? Oo, nagpa-drug test din sila. Naunahan lang sila ni Marcos Jr. Ay naku, Marlon, isa pang actually na sikat din na mama ito na na-implicate sa drug war na yan, na binanggit ng isang ay, biro lang, OFW hero. Pag-T at Bill-T. Salamat ko hindi ka naman pabiro. Hindi naman nire-require, pero maraming salamat kung mula naman sa iyong puso at napapasaya ka namin. Bakit ako puro papadulas? Wala pang pagbara. Kuya, thank you. Sige, biro ka lang. Thank you. Sorry, tanda. Okay lang, natawa din ako sa kanya Ayun ko, may OFW. Ang dami mong napatawa. Hindi. Kawawa din kasi ang isang Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero pumapalag na yun. Pumapalag. Susuptokin tayo si Kerwin Penosa Sabi ko sa Senator Bato, sama ako 10. dahil din sa statement or expose naman ng isang Kerwin Espinosa na self-declared drug lord, Marlon, ay magsasampa ng kaso ang Laila de Lima against Senator Bato. Bring it on! Diba? Bring it on. Sasampahan siya ng, I think, sabi rin naman ng isang Colmenares. Ano nga si Colmenares? Human rights lawyer. Advocation lawyer. Na maaaring makasuhan ni Laila de Lima ang isang Senator Bato ng draft because of that statement made by Kerwin Espinosa. Alam mo, magaling to si Congressman Eric Colmenares. Okay, maging abogado ka. Trabaho mo yan bilang abogado, di ba? Pero bilang makabayan, na diyan ka naman nakilala ng mamayang Pilipino. Please, ikaw mismo manawagan at magbigay ng komento patungkol sa Pulburon video at manawagan na ang ginodiyos ngayon ni Laila de Lima na si Marcos Jr. ay magpasailalim sa hair follicle drug test. Sabi ni Karina Braganza, salamat. Salamat. Yari ka, OFW hero. May pambarala, salamat. Huwag ka, para tayo nagpapakayos leader dito sila. Hindi kami mamalimos. Hindi, yung sa mga namamalimos, may mga nagtatanong, paano raw makatulong kay authority? Sa mga ano po, ang sa ngayon po, ang gawin niyo po, alam nyo, ipakalat lang yung information drive lang na merong isang Attorney Vic Rodriguez na
pwedeng magrepresenta sa totoong pagbabago dahil posible ang pagbabago sa bansang ito. At ang mukha ng pagbabago. Yes, at ang totoong oposisyon. Totoong oposisyon at patunayan natin mga ordinaryong mamamayang Pilipino na magiging proud tayo sa iboboto natin. Dahil ang iboboto natin ay Para sa pagbabago. para sa pagbabago. Yung matabang, may prinsipyo, matalino, at higit sa lahat, kalaban ng korupsyon. Enough na po yan na boto sa ngayon, tulong sa ngayon para magkaroon ng awareness na amongst the qualified applicants as senator of this country, we have Attorney Vic Rodriguez to represent all of us. Correct. Kasi alam mo natin, marami rito mga comebacking, marami rito mga re-electionist, at marami rito na kilala na ang pangalan sa awareness. Alam. Tulungan mo natin ang isang Attorney Vic Rodriguez na makilala pa ng sambayan ng Pilipino at sa kaunting ambag natin, Shabi, maraming salamat. Dagdag ng pambara. Maraming salamat. Tumulong po tayo na ipakala to kung bakit kailangan ng isang Attorney Vic Rodriguez sa mataas na kapulungan ng Congress. It's as simple as kung sino po ang kamay na itinaas ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Doon po tayo. Correct. Doon po tayo. Correct. Para sa bayan. Para sa bayan at para labanan natin ang nangyayaring kasamaan at kadiliman. Ito po kasi ang challenges na hinaharap natin. Kapag nanatili po ang sa pwesto ang either Marcos at pagkatapos niyan ay Romualdez at pagkatapos niyan ay another Marcos sa katauhan ng isang Sandro Marcos dahil by that time hinug na siya sa edad, Marlon, para sumalang sa isang mataas na posisyon na ganyan, mananatili po tayong nakapalad at humihingi ng ayuda sa kanila dahil yan lamang po ang gusto nilang gawin, ang maging dependent ang mamamayang Pilipino sa kanila para sila naman ay magkaroon ng relevance sa bansang ito. Kapag pinanatili niyo po yung pangalan ito sa mga susunod pang 12 taon, isipin niyo na lang, ngayon na lang nag-aalisa na yung mga malalaking foreign investors, isipin niyo na lang kung saan pa tayo aabutin, kung saan pa tayo pupulutin sa mga darating na 10 taon, 12 taon. Okay, gaya dito pala Marlon, mabilis lang bago tayo magtapos. Marami na namang mga pinauuwing mga Pilipino o pamilyang Pilipino ang nakabase sa Lebanon. Dina Esplado, salamat. Ang nakabase sa Lebanon, pauwi ng ating bansa dahil sa kaguluhan na may kaganapan doon. So yung lahat ng pamilyang yan na tinanggalan mo o ay mas piniling umuwi ng bansa, anong trabaho ang naghihintay sa mga yan? Anong kinabukasan naghihintay sa mga yan, Mark? Wala. Amon Monteverian, maraming salamat. Ay, hello Amon. Siya ay sa SDS New York. Ay, okay. Sa Duterte Supporters New York. Kasama sila Tita Jocelyn. Siyempre sa pangunguna ni Attorney Nedo Valera. Hello po, Attorney. Ang alam ko meron silang, ang grupong yan ay magkakaroon ng meeting soon para pag-usapan ang kanilang mga listahan na susuportahan at ilalabas nila yan sa kanilang mga grupo para, yun nga, magsimulang mga panya para sa mga. Gayahin niyo po. Gayahin niyo ang SDS New York. Sa konting ambag natin, gumawa rin tayo ng maliliit nating grupo o maliliit nating samahan para may palaganap kung bakit karapat-dapat ang isang activity. Saludo po kami sa inyo. Sila rin ang nagpaabot sa ating atensyon, yung mga naninira or direktang naninira at nangangampanya sa ikasisira ng isang Attorney Vic Rodriguez na ibang mga personalidad na nakapenetrate sa kanilang mga grupo na alam mo, unfortunately and sad to realize, Marlon, mga naghain din ng mga kandidatura nila. So, meron tayong just for the awareness of that person or those people involved, meron na po tayong screenshots na kayo po mismo ang nag-send ng mensahe ng paninira dito sa ating principal na to na susuportahan sa midterm election. Itong mga naninira na to, ano ba ang pinaglalaban natin? At ano ba talaga ang ipinaglalaban? Ipinaglalaban nyo lang ba ang sarili nyong interes? At hindi nyo talaga totoong ipinaglalaban ang interes ng sambayan ng Pilipino? Saka ninyo siraan kapag nakapwesto na at hindi nagtatrabaho. At saka ninyo usahan. Kapag nakita nyo ng corrupt dito. Oo. Hindi yung kayo mismo wala pang napapatunayan pero naninira na kayo. Ang sarap-sarap Marlon banggitin ng mga pangalan nila. Alam nyo po kasi yung inggit, masama ho sa epekto ng pagkatao. Para ho yung isang sakit na cancer na walang buting idudulot sa isang individual at personalidad. Totoo. Ay, nako. Yun lang. Ang ikampanya natin sa darating na midterm election ay yung mga taong we share the same core values as we have within ourselves and within our family. Yung taong magre-representa sa inyo pagdating ng panahon na kakailanganin ninyo ng tulong at yung taong magre-representa sa inyo dahil ang ipinaglalaban nito ay ang kinabukasan natin. At matindi ho ang kalaban natin ngayon kasi maliban sa silang nasa pwesto at ginagamit nila ang kaban ng bayan
para pagmukain silang gumagawa ng mabuti sa ating mga kababayan. Kaya galingan po natin bilang mga organic na supporters, mga organic na may sugat, organic na mulat ang mata sa nangyayari sa lipunan. Magsama-sama po tayo para palaganapin po ang mga mahalagang impormasyon at kaganapan sa ating bansa. At maging mas matalino po tayo gamitin ng ating mga isip at ating puso sa pagkukonsumo ng mga mensahe na nababasa natin online. Hindi ho kagaya na sinabi ng isang sikat na social media influencer na ang not smartmatic. Ang Miro systems ang gagamitin ng Comelec ay influensya di umano ng isang PRRD na wala na sa pwesto, Marlon na matanda na at retirado na. Anong kakayahan ng mamang ito na mag-impluwensya ng isang ahensya kagaya ng Comelec na yung makina ko ang ilagay dyan? Wala akong katotohanan. Halatang-halata yung mind conditioning na ginagawa na. And bilang mga matatalino at responsableng botanteng Pilipino, ipakita po natin na magiging proud tayo sa mga iboboto natin sa darating na halalan. At tatandaan ninyo, kahit sila na nasa palasyo ngayon ay may hawak na totoong datos na sila ay hindi na ubra sa tao. Ang ginagawa nila ngayon ay magmanipula ng ating isipan na sila pa rin ang gusto sa paraang namamahagi sila ng mga pera, namumudmud sila ng kung ano-anong ayuda na pera naman natin mismo ang ginagamit para sa atin. At tatandaan natin paulit-ulit at hindi natin kakalimutan na ang ginagawa nila ngayon ay para lamang sa sariling interest at hindi para sa maming. Yun lang, tulungan po ninyo kami by liking and sharing this channel to everyone. At sa kung sino man po yung iba pa ninyong mga paboritong vloggers dyan, don't forget the LSS. Like, share, and subscribe. At syempre yung DSA. Na konting tulong meron para sa amin. Don't skip ads. Maraming salamat po sa inyo sa lahat ng hindi pa nakakapagsimba. Gawin po ninyo ang tungkulin ninyo sa inyong spiritual na konsumo. Sa mga kababayan nating OFW, alam ko rin ho, ngayon ang araw nyo para tumawag sa mga mahal nyo sa buhay dito sa Pilipinas. Please po, maliban sa pangangumusta sa kanila, please kahit mga 1 linya, 2 linya, na ipaliwanag sa kanila kung bakit kailangan suportahan, tulungan at iboto ang isang attorney figure. Kaya dyan sa mga OFW natin dyan sa Hong Kong, sa Japan, sa iba't ibang panig ng mundo. Iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po. Tulungan po natin na ikampanya ang ating future at para sa pagbabago, maging proud po tayo sa ating boto. Ako po si Pat. Ako si Marlon. Narito tayo sa third floor studio na Mind Your Own Opinion. Sa lahat po na nagpakulay, maraming salamat. Thank you OFW. Thank you sa lahat. Salamat po sa nakibahagi sa comment section. Dalawa na kasi moderator natin, si Miss Alma at si OFW. Ayun pa, umahabol pa si Angel. Maraming salamat. Thank you. Jules Hitoa, thank you po sa inyong lahat. Singapore.